Na film team leader, hindi maintindihan ni Namsoon kung bakit gusto siyang patayin ni Hwaja. Sinabi ni Hwaja na kung hindi nagpakita si Namsoon, patuloy pa rin sana siyang mamuhayng masaya. Hindi na talaga nakatiis si Hisik, kaya diretsong sinabi na isa siyang pulis at binigyan ng pagkakataon si Hwaja na umamin. Gayunpaman, hindi na siya makalakad dahil baluktot ang kanyang binti. Sa gilid na ito, nakilala ni Gyumju si Pshio. Pagkatapos ng simpleng pagbati, nagpa siya ang dalawa na maglarong Indian poker. Ang kondisyon sa pagtaya ay ang mananalo ay maaring gumawang isang alok na hindi maaring tanggihan na talo. Sa huli, natalo si Pshio 1-0 beses sa taya kay Gyumju. Tinanong ni Pshio kung ano ang gusto ni Gyumju sa kanya. Gustong malaman ni Gyumju kung ano ang tunay na dahilan ng tagumpaying negosyong Pshio. Lumalabas, nais ni Pshio na ibagsak ang kapitalistang merkado at makuha ang kontrol sa mundo, at maging isang mandaragit sa tuktok ng food chain. Gayunpaman, naniniwala si Gyumju na ang tunay na malakas ay dapat na siyang nagpoprotekta sa mahihina. Ang kanyang pilosopiya ay upang lumikhang isang bagong mundo kung saan ang lahat ay maaring mamuhaing isang mas mahusay na buhay. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang mamuhunan sa Pshio. Upang patunayan ang kanyang lakas, inihagis ni Gyumju ang USB kasama ang kanyang personal na impormasyong asset sa mesa, at sinabing malalaman itong finance agencying surveillance. Pati na rin ang mga awtoridad sa buwis. Kaya, nagsimulang maging interesado si Pshio kay Gyumju. Gusto niya malaman kung ano ang gusto niya. Sinabi niya na gusto niyang malaman kung sino ang tunay na mamumuhunan ng Pshio. Palagi niyang nararamdaman na ang taong ito ay kahina-hinala. Nais ni Gyumju na maging mamumuhunan ng Pshio at iyon ang kanyang kahilingan. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis sa Harry test. Sa panig na ito, sa tulong kanyang anak, sinisiyasat ng lola ang malware na naka-install sa telepono ni Pshio at na-trace ang address ng scammer. Kaya naman, agad na kinuhang lola ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas. Kasabay nito, sinabing kapitan na hindi siya uminom ng tubig para makuha ang tiwalang pulis, sa kasinamantala ang pagkakataong bumalik sa himpilan ng pulisya. Dito, nabawasan ng husto ang gana ni Namin. Busog na siya pagkatapos lang kumain ng 2 bowls ng chicken wings. Sinabi niya sa kanyang ama na gumamit siya ng weight loss pill, at pagkatapos nito, wala na siyang ganang kumain. Tungkol naman sa kapitan sa panig na ito, wala siya sa mood na hawakan ng kaso. Inalis niya ang takip ng bote ng tubig at ginamit ang kanyang kamay para magdamping ng kaunting tubig sa kanyang labi. Kaya, agad siyang naadik. Halos hindi niya napigilan ang sarili at pumunta sa desk ni Sis at hinanap ang bagong gamot. Sumunod na pumunta ang lola sa pinto, hinila ang door knob ng pugad ng scammer at nagyabang sa loob. Isang maginhawang kisap mata ang nagpalipad sa scammer ilang metro ang layo. Pagkatapos ay hinawakan siyang lola sa lig at binuhat. Then she turned around and said to another scammer, "If you don't want your spine to be used to make soup, then obediently confess." Matapos marinig na gusto pang tumakas ng manloloko, ngunit kahit gaano pa kalakas ang babae, ay may kahinaan pa rin ito. Nilingon niya si Seo Joon-hee at sinabi sa kanya na siguradong natakot siya, tama ba? Dahan-dahan siyang magpapaliwanag sa kanya mamaya. Dinala ni Lola ang 2 scammer sa himpilan ng pulisya at tinutusan silang arestuhin. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang mga scammer na masunurin na ibalik ang pera kay Seo Joon-hee. Matapos hawakan ang bagay na ito, alis na sana ang Lola at si Seo Joon-hee nang ipaalam sa kanyang pulis na ang lalaking walang habas na nagpark ng sasakyan ay bumalik sa kanila na patay na. Pagkaraan ilang sandali, malalaman ng pangkat ng investigasyon ang tungkol sa kaso bilang mga sanggunyang saksi. Sa oras na iyon, mangyaring makipagtulungan sa kanila ng kaunti. Sa panig na ito, dinala kaagad ng pinunong transport team ang video ni Namsoon na tinutulak si Hwaja para ipakita si. Bilang karagdagan, nalaman din niya na si Hwaja ay gumagamit ng peking pagkakakilanlan. Ang tunay niyang pangalan ay Lee Myung-hee. Sunod, ipinaalam ng team leader kay Namsoon na gusto siyang hanapin ng boss para imbestigahan ang pagnanakaw ng mga item sa bodega. Nang gustong imbestigahan ni Namsoon ang opisina ng kanyang amo, masaya siyang pumayag. Ngunit bago pumunta doon, sinabi ito ni Namsoon kay Hisik. Ngunit nadama niya na hindi ito maaring gawin ng basta-basta. Ngunit sinabi niya kay Hisik na huwag mag-alala dahil naniniwala siya sa kanyang lakas. Nangako si Namsoon na kunin ang listahan customer ng logistic. Kararating lang niya sa opisina ang kanyang amo at nag-cheer para sa sarili. Ngunit nang makarating siya sa opisina, natuklasan niyang ang amo ang misteryosong lalaki ng gabing iyon. At matagal nang gustong makilala ni Seo ang babaeng manumanong nasira ang eroplano. Umupo si Namsoon sa upuan at tila nagsisisi sa pagnanakaw. Ipinaliwanag niya na sa Mongolia ang mga puting bagay ay sumisimbolong kadakilaan at dahil wala siyang sweldo, hindi siya nakabili ng mga regalo para sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, sinabi ni Seo na talagang nagustuhan niya ang pagiging prangka ni Namsoon. Kaya naman sa pagkuhang pagkakataong iyon, agad na hiniling ni Namsoon na makipagkaibigan sa kanya. At pagkatapos ay hiniling niya kay Seo na isabi ang kanyang numero. Hindi nagtagal pagkaalis ni Namsoon sa opisina, bumalik din si Hisik. Gusto niyang malaman kung paano hinahawakan ng lahat. Sinabi ni Namsoon na gumamit siya ng Mongolian tricks upang malutas ang problema. Pagkatapos noon, naglaro silang dalawa sa bakanteng lupain nang hindi nila alam na nasa opisina si Seo at napansin ang kanilang intimate actions. Noong gabing iyon, iniulat sa kanyang mga subordinates na kamakailan lamang ay natagpuan ni Gyumjo ang nawawalang anak na baba, at ang pinagmulang impormasyon ay nagmula sa pahayagan na pag-aari niya. Ngunit ang larawang inilathala niya ay hindi Namsoon. Sa panig na ito, bumalik si Hisik sa istasyon ng pulisya at hiniling sa kanyang mga kasamahan na i-hack ang server ni Seo upang mahanap ang source code ng ilang mga produkto at hanapin ang mga gamot na itinago bilang mga produkto. Bigla siyang nakatanggap ng imbitasyon mula kay Gyumjo na dumalo sa party sa kanyang hotel bukas ng 6 p.m. Actual, family dinner ito.
Masasabi ring party para subukan ang magiging manugang, kasama sina Hisik at empleyadong si Seo Jinhee. Nagpasalamat si Gyeongjo sa dalawa sa kanilang presensya at ipinahayag na ipagpatuloy ang tradisyon ng pamilya. Sa taong ito ay tiyak na hahayaan niyang magpakasal ang aking anak. Biglang ibinalita ang babaeng sekretary na buntis siya at ang amang sanggol ay si Mr. Gao. Agad na naging focus si Mr. Gao. Walang pakialam ang kalihim at hinimok si Ji Gao na isapubliko ang kanilang relasyon. Pagkatapos ay maaari silang magkasama. Tila sobrang disappointed ang lahat kay Mr. Gao sa oras na ito. Si Gyeongjo ay hindi mapakali at nawalan malay. Kaya ang isang masayang hapunan ng pamilya ay biglang naging magulo. Biglang namatay lahat ng ilaw. Pagkatapos ay nangyari ang hindi inaasahan. Napaghandaan na palang buong pamilya si Mr. Gao's surprise birthday. Pagkatapos nito ang kanyang asawa ay personal na umakyat sa entablado upang magtanghal na muling binuhay ang pagmamahalan ng mag-asawa. Nang matapos ang hapunan, nagyakapan ang lasing na lola at tiyuhin at nagpasyang magsimulang isang relasyon. Nag-usap sina Hisik at Namsoon tungkol sa kanilang panloob na damdamin. Naniniwala siya na ang pinakamasakit sa buhay ay ang mawalay sa mga mahal sa buhay. Noong siya ay 18 taong gulang, naging bituin sa langit ang kanyang kuya. Noong panahong iyon, nag-aral siya sa ibang bansa nang mamatay siya sa pamamaril. Noon lang naintindihan ni Namsoon kung bakit gusto ni Hisik na maging pulis. Nang unti-unting naging malabo ang kapaligiran, biglang bumagsak si Seo Junhee sa lupa at nakuha ang atensyon dalawang tao. Naputol sa eksena ang tatlong henerasyong nagbababad sa mainit na bukal at binanggit si Mr. Gao. Naisip ng lola na tiyak na dapat siyang pakasalan muling kanyang anak. Ngunit mahigpit na hindi sumang-ayon si Gyeongjo. Sa oras na ito nalampasan ng Namsoon ang hakbang na may malinaw na kalangitan, maliwanag na buwan at makulay na bahaghari. Iminungkahi ni Gyeongjo na kumuha silang tatlong isang balde ng tubig upang lumikhang isang artipisyal na bahaghari. Pagkatapos nilang gumamit ng puwersa para ihagis ang tubig, isang bahaghari ang talagang lumitaw sa kalangitan. Ngunit sa kasamaang palad, nasalo ni Hisik ang lahat ng tubig sa paliguan. Kinabukasan, nawala ang kapitan ng pulis. Hindi makontak si Hisik, kahit anong tawag niya. Kasabay nito, tinawag ni Seo si Namsoon sa opisina sa ilalim ng pagkukunwaring pagsasanay sa kanya sa pag-asang magiging subordinate niya ito. Ngunit ang unang kondisyon ay ang pumasa sa pagsusulit. Sa bandang ito, binigyan ng misteryosong babaeng iyon si Nams. Sa isa pang tableta para sa pagbabang timbang, dahan-dahang idiniinisyo ang isang pirasong bakal ng ilang tonelada pababa sa katawan ni Namsoon at agad niyang ginamit ang kanyang banal na kapangyarihan. Si Gyeongjo at ang kanyang lola ay agad ding nagkabati sa isa't isa. Nang makitang hindi nag-aksayang pagsisikap si Namsoon, tumaba si Seo. Sa ilalim ng mahigpit na kompetisyon, ang makina ay gumawa ng mga spark. Kaya sa huli, naipasa ba ni Namsoon ang pagsusulit? Inalalayan niya ang stamping machine na tumitimbang 10 tonelada at pagkatapos ay gumamit ng puwersa para itulak ito kay taas na naging dahilan upang agad na lumiwanag ang bloodline ng pamilya. Pagkatapos, habang hindi pa nahuhulog ang makina, tumalon siya hanggang sa taas na mahigit 1 metro at matatag na tumayo sa harap ng lahat. Napangiti agad si Seong at Sited. Sa panig na ito, ang Nam-in ay lalong umaasa sa mga tabletas sa pagbabang timbang. Nagpasya pa siyang maglipat ng 5 milyong won sa kausap at nagpasyang bumili pa. Labis na nasyahan si Seo sa performance ni Namsoon, kaya inimbitahan niya itong sumali sa foreign relations team ng kumpanya. Napaka-curious niya kung saan nanggaling ang hindi kapani-paniwalang lakas na iyon, kung anong espesyal na pagsasanay ang naranasan niya, o kung ano ang kanyang nakain. Sa sandaling ito, tumunog ang mga tainga ni Namsoon sa mga salitang ipinagkatiwala sa kanyang ina, ganap na hindi ibunyag ang kapangyarihang nagmumula sa mana ng kanyang maternal family. Kaya agad siyang nag-isip ng dahilan para pabayaan ang bagay na ito. Pagkatapos ay tinawag niya si Hisik. Kasabay nito, dumating si Hisik sa bahay ng kapitan, mukhang mas magaling siya. Ibinunyag din niya na matapos bumalik sa himpilan ng pulisya, nagsimula siyang uminom ng tubig kinabukasan. Ngunit walang kakaibang nangyari. Nakita ni Hisik ang malarosas na mukhang kapitan at hindi ito pinansin. Ngunit sa katunayan, siya ay nagdalang droga pabalik mula sa istasyon ng pulisya at naging adik. Isa pa, nagsimula ng magbago ang kanyang katawan. Sa oras na ito, umalis si Hisik sa eksena at nakatanggap ng tawag sa telepono mula kay Namsoon. Sinabi niya na nakapasa siya sa pagsusulit at nakatrabaho ang PSI. Biglang tumawag ang transport team leader. Sinunod niya ang resipe na ibinigay ni Namsoon na kumaing 100 hilaw na itlog araw-araw. Ang resulta ay pagsusuka at pagtataya sa buong gabi. Bukod dito, nakatanggap lang siyang abiso mula sa pulisya na namatay ang part-time na empleyadong ikatlong koponan kahapon. Kaya umaasa siyang makapunta si Namsoon sa istasyon ng pulisya para sa kanya. Napag-alaman ko na ang part-time na empleyado ay may 40 milyong won sa utang sa credit card. At para mabayaran ang utang, itinayang taong ito ang buhay sa pagtatrabaho. Sa araw, ang taong ito ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang logistik. Sa gabi, nagmamanehong kotse. Sa mga pahinga, ang taong ito ay nag-set up din ng mga stall sa kalye na nagtatrabaho ng higit sa 20 oras. Matapos marinig ito, agad na natigilan si Namsoon. Hindi siya makapaniwala na ang Korea ay mayroon pa ring mga mahihirap na tao. Agad namang ipinaliwanag ng pulisya na ang Korea ay isa ring bansa sa mundo na mas maraming mahihirap kaysa mayaman. Bukod dito, tumanggi rin ang mga kamag-anak ng empleyadong ito na tanggapin ang bangkay, na lahat ay humiling sa mga social unit na suportahan ang paglilibing. Medyo nalungkot si Namsoon, kaya nagpasya siyang bisitahin ng kaunti ang bahay ng taong ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay ibang-iba sa inaakala niya. Pumunta si Namsoon sa bahay ng empleyado at sinabihan ng bata na nawalan ng ama na huwag umiyak. Sinabi niya na sa mungulya, hinaharangan ng mga luha ang landas ng patay na kaluluwa. Dahil dito, tumawa talaga ang batang ito. Sa bahaging ito, nakahanap ang pulisyang impormasyon tungkol sa drug trafficker na si Shin Gang-soo. Ang taong ito ay nag-aral ng ballet sa Rusya at walang criminal record.
Ngayon siya ay isang empleyadong Harry Test Club na may sweldo na higit sa 20 milyong yen, nanalo sa isang buwan at isang mataas na kumikita bawat taon. Bilang karagdagan, ang Pshio ay miyembro din ng Harry Test. Noong gabing iyon, nakilala niya si Namsoon at pinayuhan siyang huwag na sa susunod na investigasyon dahil kung tutusin, mapanganib na karakter si Pshio siyempre, hindi papayag si Namsoon. Bilang karagdagan, ang isang kasamahan na nakatrabaho niya ay namatay kahapon, kaya hindi niya talaga maintindihan kung paano namamatay ang mga tao kapag sila ay nagtatrabaho ng labis. Sinabi niya kay Namsoon na kung may mayayamang tulad ni Gumjo, magkakaroon din ng mga mahihirap na tao. Kung saan may liwanag, magkakaroon din ng kadiliman. Ang ibig sabihin ng kapitalismo ay kapag ang isang tao ay nawalan ng pera, ang isang tao ay maaaring kumita ang pera. Pagkatapos makinig, sinabi ni Namsoon na gusto niyang sumugod sa dilim para maging liwanag para sa kanila. Ngunit kinabukasan nang pumasok siya sa trabaho, sinubukan siyang amo ni Harry Test para sa pagkalason sa alkohol. Lumalabas na sa unang araw niya sa trabaho, nagsuot si Namsoon isang espesyal na relo na nilagyan positioning function at isang pinhole camera na ibinigay niya sa kanya. Paano gamitin ay napakasimple. Itaas lang ang iyong kamay patungo sa direksyon na gusto mong kunang larawan. Susunod, ang unang gawain na ibinigay sa kanya ni Pshio ay ang pagsasaulong impormasyong lahat ng nasa listahan. Hindi maintindihan ni Namsoon kung bakit hinayaan niyang gumawa ng mga papeles, ngunit sinubukan din niya ang kanyang lakas. Sinabi niya na malapit na niyang maunawaan. Bukod sa kanya, walang makakatulong sa kanya na gawin ang gusto niya. Dahil napakadelikado ang mga trabahong iyon, kailangan niyang taong walang takot. Bukod dito, sinabihan din siya ni Pshio na tawagan siya sa kanyang pangalan. Sa Korea, ang mga kaibigan o malapit na tao lamang ang maaring tumawag sa isa't isang ganoong paraan. Habang nag-usap ang dalawang tao, in-upload ng pinhole camera ang nakuhang impormasyon ng real-time. Nasusuka siya nakita niyang palapit ang dalawa at nagsimulang magselos. Sa sobrang galit niya ay mababaliw na siya. Bilang karagdagan, ang kanyang mga kasamahan ay nasubaybayan ang may-ari ng Harry Test, kaya siya ay may sakit kinailangan na sundan ang koponan doon upang mag-imbestiga. Sa gilid na ito, dinala ni Pshio si Namsoon sa isang lugar. Habang nasa daan, binasang malakas ni Namsoon ang mga pangalan sa listahan. Sa ibabaw, ito ay upang kabisaduhin ang mga ito, ngunit ang totoo ay binabasa ito sa kanyang sakit. Curious na tinanong ni Pshio kung kailangan niyang basahin ito ng malakas para maalala ito. Tumango si Namsoon. May dalawang tao sa listahan na magkamukha kaya hindi sila matukoy ni Namsoon. Iminungkahi ni Pshio na tawagin na lang sila ni Sir. Ang pagbanggit pa lang ng salitang MR Namsoon ay biglang naalala ang isang awiting bayan. Agad siyang kumanta kay Pshio. Si Pshio ay karaniwang napakahigpit, ngunit kumanta siya kasama niya. Looking at his expression, malamang may gusto na siya kay Namsoon. Napakabilis, sa surveillance camera, nakita niya may sakit si Pshio na dinala si Namsoon sa Harry Test at kasabay nito, nandito rin ang drug dealer na si Shin Yong-soo. Ipinaalam ni Pshio sa amo na ang kanyang trabaho ay hahabulin ni Namsoon. Nang marinig ng amo ang pangungusap na ito, agad niyang tinawag si Pshio sa isang sulok. Hindi niya alam kung sino si Namsoon, at hindi niya alam kung bakit biglang kinuha ni Namsoon ang trabaho niya. Ipinahayag ni Pshio na si Namsoon ay isang regalo mula sa langit sa kanya, ngunit walang pakialam ang amo. Sa madaling salita, kailangang makuha ni Namsoon ang kanyang tiwala. Ilang sandali pa, binuhusan ng among isang basong alak si Namsoon at sinabihang inumin ito, ngunit nang matapos uminom si Namsoon ay agad itong bumagsak sa lupa sa sakit. Nang makita ito, agad na pinagalitan ng amo si Namsoon, na sinasabing kung walang kaunting pagbabantay si Namsoon, paano kaya si Namsoon ang kukuhang trabaho para sa kanya? Lumalabas na nagdagdag siya ng kaunting dolphin toxin sa alak upang maparalisa ang Namsoon sa loob ng halos 3 oras. Sa oras na alis na siya, tumayo na si Namsoon at walang nangyari. Lumalabas na kayang labanan ng katawan ni Namsoon ang lahat ng uring lason. Hinawakan ni Namsoon ang amo na gustong tumakas at ibinagsak ito sa sofa. Pagkatapos ay itinayang dalawa ang kanilang buhay upang uminom. Sa huli, nalasing ang amo kaya nahimatay siya. Sa oras na ito, may lumabas na mensahe sa kanyang telepono na nagsasabing kumpleto na ang kwota ngayong araw. Tahimik na naalala ni Namsoon at tumalis. Pagkalabas ng pinto, napag-alaman niyang walang sumusunod sa kanya at umupo sa kotse ni Hisik. Siya ay lubos na sigurado na ang club na si Harry ay may kaugnayan sa droga at plano niyang pumunta sa opisina ni Pshong ngayon upang nakawin ang listahan ng mga customer. Pakiramdam ni Hisik ay masyadong mapanganib. Paano kung may makaalam? Ngunit mariing sinabi sa kanya ni Namsoon na siya ay isang mataas na ranggo na espesyal na ahente. Noong gabing iyon, sobrang kabado pa rin si Hisik gayang dati. Nadamang kanyang mga kasamahan na tiyak na may diskarte si Namsoon. Magdagdag ng mga diskise at espesyal na kagamitan, at ito ay tulad ng isang komando sa mga pelikula. Hindi lamang sila ay may mahusay na mga kasanayan at kalmado at walang tako, ngunit maaari din nilang idekode ang data ng computer. Ngunit sa katotohanan, si Namsoon ay nagbalat kayo bilang isang sandalko at palihim na sumalakay sa opisina ni Pshio. Tumakbo siya sa maliliit na hakbang patungo sa computer at balak niyang kunin ang screen ng computer. Sa oras na ito nadiskubre siyang security guard sa night patrol. Sinamantala ni Namsoon ang pagkakataon na buksan ang bintana, tumalon at tumakbo palayo. Sa isang iglap, wala na siyang makitang muli. Mabilis na nagmamaneho ang dalawang lalaking ngunit hindi pa rin nakakahabol. Sa wakas, natagpuan ni Hisik si Namsoon sa park. Kahit nahuli siyang nagnakaong computer ng security, pakiramdam niya ay napakahusay niyang pinaghandaan. Bukod dito, narinig din niya ang mga gangster na nag-alaga kay Pshio. Ang mga taong ito ay nagpapatakbong isang malaking network ng droga. Sa kabilang banda, nakatanggap si Gyumjo ang tawag sa telepono mula sa kanyang ama. Hindi pala siya patay. 2 araw na lang ay babalik na ang kanyang ama sa bansa, na nangangahulugan din na magiging mga ngalunya ang lola. Walang alam si Lola ngunit matalik na naglalakad sa paligid ng amusement park kasama si Seo Junhee. Sa lalong madaling panahon, nalaman ni Gyumjo ang balita na sinalakay ni Hwaja si Namsoon. Biglang dumating si Gyumjo upang hanapin si Hwaja at hinarap siya sa pananakit kay Namsoon. Sa ngayon, sinisisi ni Hwaja si Namsoon. Iniisip niya na hanggat hindi nagpapakita si Namsoon, maaari siyang maging anak ni Gyumjo. Si Namsoon ang nag-alis ng kaligayahang pagmamay-ari niya.
Gayunpaman, hindi nagalit si Gyeongjo sa halip ay gumamit ng pag-ibig para hawakan si Hwaja. Ipinangako ni Gyeongjo na hangga't matatapat ni Hwaja ang kanyang mga pagkakamali, matatanggap niya ang kapatawaran ni Gyeongjo. Sa ganitong paraan, maaari rin siyang maging anak ni Gyeongjo. Sa kabilang banda, sinadya ni Namsoon na magsalita ng mga walang galang na salita sa isang kasamahan na mukhang siya ay 40 taong gulang, kaya labis na nasaktan ang mga tao. Sinabi rin ni Namsoon na mas bata sa kanya ang kasamahan. Lumalabas na pinupuri ni Namsoon ang kanyang magandang kasamahang babae, na labis na nagpapasaya sa kolehiyo. Kasabay nito, iniulat ng kalihim na ninakaw ang komputer kagabi. Kahit na ang surveillance video ay napasok at tinanggal ng mga hacker. Nasa blind spot ng kamera ang lugar kung saan tumalon ang magnanakaw mula sa gusali. Tanging intersection lang kung saan nasagasaan magnanakaw ang may kamera. Kasalukuyan silang naghahanap ng access order. Matapos makinig ay tinitigan ni Si ang sekretarya at saka sinaksak ng kutsilyo ang hitang security guard. Naglakas loob na pumasok sa opisina para magnakaw ang komputer. Ang unang taong naisip ni Si ay si Gyeongjo. Inutusan niyang burahin ang lahat ng stock certificate na hindi alam ang pinanggalingan na may kaugnayan sa kumpanya. Sa kabilang banda, may nakitang larawan at kanta ang pulis sa komputer ni Si bilang karagdagan, wala silang natuklasan na anumang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig. Ipinaalam kaagad ni Hesik kay Namsoon ang balitang ito. Hiniling ni Hesik kay Namsoon na kumuha ang listahan ng mga dayuhang transaksyon, kaya't masayang sumang-ayon si Namsoon. Kasabay ang pag-inom ni Nam in weight loss pills, para siyang baliw na uminom ng tubig, hindi alam kung adik ba siya o hindi. Kinabukasan, inimbestigahan ng sekretarya ang impormasyon tungkol sa kumpanya at sa pribadong sasakyan ni Gyeongjo, at walang lumitaw sa paligid ng kanilang kumpanya. Naalalang security guard ang magnanakaw na nakasuot ng puting damit at makyup na katulad ni Sandalco, at tila kasing tangkad ng ibang babae. Naalala agad ni Si ang anak ni Gyeongjo, na natagpuan na lang ng mawala at may matinding lakas. Nagpasya siyang personal na mag-imbestiga. Pagkatapos ay nag-ayos siya upang makilala si Hwaja. Nangako si Si na hanggat nagsasabi siyang totoo, tutulungan niya itong maiwasan ang makulong. Si Namsoon ay anak ni Gyeongjo, tama ba? Dati, naantik si Hwaja sa mga sinabi ni Gyeongjo, kaya nagsinungaling siya na hindi anak ni Gyeongjo si Namsoon. Ang Korean anak na babae ay hindi masyadong magaling, ngunit nang tanungin siya kung bakit niya pinatay si Namsoon, mabilis na umikot ang utak ni Hwaja. Pagkatapos ay ginamit niya ito bilang isang dahilan dahil kinasusuklaman niya ang iba sa pagtingin sa kanya at pagiging boss, ngunit hindi makapaniwala na naniwala si Si. On the way back, tinignan niya ang fake photo ni Namsoon na inilathala ni Gyeongjo at ngumiti ng buong pagmamahal dahil gusto niya talaga si Namsoon. Noong araw na iyon, nagtaka ang security guard na tumalon ang taong ito sa ganoong taas at tiyak na mamamatay, ngunit nawala ang taong iyon. Ang lalaki ay nagreklamo at nag-ungol saglit, ngunit si Namsoon ay hindi nakakaintinding Russian, kaya kapag ang dalawang tao ay nag-uusap ng ilang sandali, wala silang naintindihan. Sa wakas, sa hindi malamang dahilan, dinala niya ang matangkad na lalaki sa malayo. Pagkatapos, gumamit si Namsoon ng software ng pagsasalin upang magtanong tungkol sa paglanghap din sing mga gamot mula sa matangkad na lalaki. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga trafficker ng droga ay hindi hihipong droga. Sa kayong mga naunang adik na matay na lahat, so bakit hindi siya naapektuhan? Hindi nagtagal, tinawagan ni Si Namsoon sa opisina at gusto niyang dalhin siya sa kung saan. Maginhawa niyang tinanong kung bakit napakatalino ang kanyang Koreano. Ang sabi niya ay dahil gusto niyang magpakasal sa isang Koreanong lalaki. Lubos na nasyahan si Si nang marinig niya ang sagot na ito. Kinabukasan, nagpanggap siyang subordinate ni Gyeongjo at pumunta sa Harry Test Club. Pagkapasok niya sa kwarto, ay naglagay siyang wireta. Ang hindi inaasahan ng mga tao ay dinala ni Si Namsoon doon kagad pagkatapos. Nagtinginan malalim ang mga matang mag-ina ngunit hindi ito inihayag. Matapos makaupo ang 4 na tao sa hapagkainan, si Gyeongjo ay labis na nakuryos kung sino ang nasa likod ni Si. Sinabi ni Si na hindi niya malalaman ang sagot mula sa kanya. Sinabi niya kung tiwala siya na kaya niya itong talunin, dapat niyang subukan. Isang 3 taong gulang na kumpanya na walang anumang utang, ang kabuuang halaga sa pamilihan ay halos 2,000 bilyong won. Sa totoo lang, inimbestigahan ni Gyeongjo ang pinagmumula ng pagpopondong Si mula sa Russian Mafia. Pagkarinig pa lang niya ng mga katagang ito ay biglang nagbago ang mukha ni Si, ngunit si Gyeongjo ay nagdiin pa rin mas malapit ng hakbang, na nagbabala sa kanya na huwag ibagsak ang umiral na modelo. Biglang nagsalita si Namsoon para pigilan si Gyeongjo. Pakiramdam niya ay medyo sobra ang mga sinabi ni Gyeongjo. Hindi kumibo si Gyeongjo bagkus ay tumayo at lumabas ng Harry Test Club. Sa oras na ito, naging mas interesado ang Si sa Namsoon. At the same time, naisipan niyang patayin si Gyeongjo. Pagkatapos ng pagpupulong, binalak ng amo na dalhin si Namsoon upang makita ang dagat, hindi alam na nagtatago siyang isang malaking pagsasabwatan. Ilang sandali pa ay nakarating na silang dalawa sa daungan, nang biglang sumulpot ang dose-dosenang mga tulisan sa paligid. Gustong makita ng amo kung gaano kahusay si Namsoon na pinahahalagahan ni Si, ngunit bago siya matapos magsalita, itinaas ni Namsoon ang lalagyan sa likod at tinakot ang mga tulisan. Ngunit hinarangan niya ang kanilang rutang pagtakas. Hindi nagtagal, umuwi si Namsoon. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang sinabing nanay niya kay Si, pero may sariling business concept ang nanay niya. Kaya nag-away na naman ang dalawa. Hindi inaasahan ni Gyeongjo na awayin siyang anak na pinaghirapan niyang hanapin. Pagkakita nito ay mabilis na pinayuhan ama ang 2 babaeng nasa harapan niya. Ngunit sa lalong madaling panahon, nagkasundo ang mag-ina. Nang gabing iyon, pumunta si Si sa bodega. Naisip niya ang mga sinabi ni Gyeongjo at mas lalo siyang nagalit. Kaya hinampas niya ang istante. At ang istante na mahigit siyang metro ang taas ay bumagsak lamang. Napakalinaw na ginamit niya ang isang bagay upang pasiglahin ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, natuklasan ni Jigang na hinimatay ang kanyang anak sa banyo. Kahit anong tawag ni Amargang kay Nam, hindi siya magising. Sa oras na ito, tinawagan ni Si ang isang tao at hiniling sa kanya na pumatay ang isang tao para sa kanya. Aktibo na ngayon na pinupuri ni Namsoon ang kanyang babaeng kasamahan. Sinamantala ni Namsoon ang kawalan niya tensyon ng kanyang kasamahan na isulat ang listahan ng pagpapadala sa kanyang relo at gamitin ang kanyang mahiwagang mga mata upang basahin ang Bill of Lading Code. Hindi nagtagal, tinawagan ni Si Namsoon sa kanyang opisina at hiniling sa kanya na pumatay ang isang tao para sa kanya. Matapos marinig ni Namsoon ang pangalang ito, labis siyang natakot. Actually, nahulaan na niya sa puso niya kung sino ang gustong patayin ni Si Gyeongjo yon. Hindi inaasahan ni Namsoon na sasabihin sa kanya ni Si na patayin ang kanyang ina. Ngunit hindi naintindihan ni Si na binantaan niya si Namsoon. Kaya agad niyang ipinaliwanag na patay na si Gyeongjo.
Kasabay nito, unti-unting dumaan ang isang truck. Si Gyumjo ay nakahiga sa sasakyan, duguan ang ulo. Parang hindi na siya humihinga. Matapos ang aksidente ni Gyumjo, dinala siya kagad sa ospital. Natumakbo siya. Pero kakaiba, pinagbawalan ng security guard ang sinumang dumala, kasama na ang mga pulis. Sa kabilang banda, alam ni Namsoon na gustong patayin ni Si ang kanyang ina. Kaya sinabi niya na hindi lang niya gusto, ngunit kailangan niyang gawin ito. Agad siyang nagpahayag ng suporta sa kanyang desisyon. Basta ito ang gusto niya, siguradong susundin niya ito. Dahil dito, lalo pang tumaas ang kumpiyansang Si, kasabay nito ang pagtakbong lola sa ospital. Pero hindi pa rin siya pinayagang security guard na bisitahin ang kanyang anak. Itinulak ni Lola ang pinto at nakita si Gyumjo, nakabalot ng mga benda, sa buong katawan at labis na nalungkot. Pagkatapos ay pumunta siya sa kamang ospital at umiyak. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak na babae ay labis na nasugatan. Para sa isang ina, walang sakit na mas masakit kaysa sa kasalukuyan. Sa sandaling ito tumawag ang telepono ni Gyumjo upang sabihin sa kanyang lola na tumigil sa pagyak. Nang gabing iyon, nag-alala si Namsoon na kung hahamunin ni Gyumjo ang Si, may mangyayaring hindi inaasahan. Sa katunayan, malinaw na naunawaan kanyang ina na nasa negosyo sa loob ng maraming taon na ang pusong mga tao ang pinakanakakatakot. Mahusay ang kanyang ginawang paghahanda dahil ang mga tao ay palaging magkakamali habang kumikilos ng pabigla-bigla o batay sa mga emosyon. Sa makatuwid, dapat nilang samantalahin ang puntong ito upang ilantad ang mga butas ng Si. Siyempre, kinabukasan, palaging sinusundan ng truck si Gyumjo. Alam ni Gyumjo na nahulog sa bitag ang isa, kaya agad niyang tinawagan si Hesik at ipinaalam ang plate number ng truck. Sinabihan siya ni Gyumjo na siya satin ang mga kamera sa intersection. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki, pagkatapos ay dinala siya sa ospital. Tinakbo niya ang sarili niya. Sa kabilang panig, biglang natuklasan ni Namsoon na gumuho ang metal rack. Inakalang may-aring warehouse na siya ang sanhi nito. Ngunit habang nag-uusap ang dalawang tao, ginamit ni Namsoon ang kanyang mahiwagang mga mata upang makita ang bill of lading code, 4.85 na gusto niyang hanapin. Kasabay nito, narinig ni Hesik ang may-aring Harry Test Club na tinatalakay ang antidote sa isang tao sa surveillance room. Lumilitaw na may mga drogang sangkot at may gumagastos ng pera upang iligtas ang mga buhay. Noong gabing iyon, tinawagan ni Si Namsoon sa opisina. Bago pumasok sa silid, nakita ni Namsoon ang taong ito na umiinom ng isang boteng berdeng tubig. Gusto niya itong imbitahan sa hapunan. Kahit na hindi ito nagustuhan ni Namsoon, at tubili pa rin siyang pumayag. Pero nang makita ni Hesik na matalik na kumakain ang dalawa, nagalit siya. Biglang si isang papasok na tawag. Sinadya niyang gumamit ng Russian para turuan ang kabilang partido na ihatid ang mga kalakal sa oras, at ang bill of lading code ay 4.885, ngunit hindi niya alam na ang buong proseso ay nakunan. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Sina Yui si Namsoon. Nagpadala kagad ng text message si Hesik na maghintay sa kanyang bahay. Habang naglalakad si Namsoon ay tumingin sa mga bituin sa hating gabi, sinabi niya na maaari niyang makilala ang katotohanan mula sa peking liwanag. Matapos marinig ito, medyo nag-alinlangan si Si. Nais niyang malaman kung siya ay isang tunay na ilaw o isang peking isa. Napakahirap na tanong na nagpaisip kay Namsoon mahabang panahon. Natatakot siyang mabunyag ang kanyang sagot. Sinabi niya na maaring hindi niya alam kung siya ay isang tunay na ilaw o isang pek, ngunit kung siya ay nagsisikap, maaari siyang maging totoo. Sa pagbabalik, naalala ni Si ang mga salita ni Namsoon, at ang mga malungkot na bagay mula noong siya ay bata pa. Bigla siyang nagpakawala ng buntong hininga. Sa oras na bumalik si Hesik sa bahay, si Namsoon ay nakatulog. Napag-alaman niyang may tirang pagkain pa ang gilid ng bibig nito, kaya tutulungan na sana niya itong linisin na nagresulta sa biglaang halikan nilang dalawa. Ipinaliwanag ni Hesik na hindi niya sinasadya, kaya tinanggap ni Namsoon at ipinahayag na naiintindihan niya. Pagkatapos ay maginhawa niyang kinain ang natirang pagkain sa kanyang bibig. Pagkatapos huminahon, sinabi ni Namsoon kay Hesik na natukoy niyang gumagamit ng droga si Si, dahil huling beses niyang nakita ang taong ito ay may katangiang pagiging malakas, ngunit hindi malinaw kung bakit hindi siya naapektuhan. Hindi man lang siya nakainom ng tubig. Biglang naalala ni Hesik ang antidote at nag-isip na may kaugnayan ito sa transaksyon, ngunit habang nag-usap sila, palagi siyang naakit sa mga labi ni Namsoon. Para ma-divert ang atensyon niya, kumain siyang pansit. Sinabi ni Namsoon na gusto rin niyang kumain. Sinamantala ni Hesik ang pagkakataong ito para halikan si Namsoon sa labi. Kinabukasan nang malaman ni Gyumjo na ang kanyang anak na babae ay nagpapalipas ng gabi sa labas, hindi lamang siya nagalit, ngunit hinimok din niya ang kanyang anak na babae na tumira sa bahay ni Hesik. Kaya hindi lang sila magsasama-sama, mababawasan din nila ang mga hinala ni Si. Ngunit determinado si Namsoon na gamitin ang opisyal na pamamaraan para pakasalan si Hesik. Sa kabilang banda, dinala ni Amargang ang mga tabletas para sa pagbabang timbang ni Namyun sa Hesik at humingi ng tulong sa kanya. Simula nang inumin ni Namyun ang gamot na ito, ayaw na niyang kumain at gusto na lang niyang uminom ng tubig araw-araw. Kaya naghinala si Amargang na peke ang gamot na ito sa pagpapapaya at umaasa siyang masuri ang mga sangkap ng gamot. Kasabay nito, hindi sayang ang pambobola ni Namsoon sa kanyang mga kasamahan sa loob ng maraming araw. Mula sa kanyang mga kasamahan, nalaman niya ang tungkol sa oras ng paghahatid at hiniling sa taong ito na itago ang katotohanan na siya ay palihim na lumabas. Kung hahanapin si Namsoon, tinanong niya ang babaeng kasamahan na ito na nalulugod na itago ito para sa kanya. Ang reward prize ay isang box ng kimchi manduke. Hindi nagtagal, dumating si Namsoon sa bodega. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang mga mata at nakita niyang may mga manggagawang nagtutulak ng 4,885 at ang direksyon na iyon ay hindi ang labasan ng bodega. Kaya sinamantala niya ang sandaling iyon para mabilis na tumakbo at sumakay sa cargo truck. Agad namang kumilos si Hesik at ang kanyang mga kasamahan. Nagdisgise siya bilang isang babae at nagpanggap na sira ang kanyang sasakyan, kaya pinahinto niya ang truck. Ang kanyang slim kaakit-akit na katawan, malaanghel na mukha at makinis na balat ay nakaakit sa driver. Aktibong hiniling driver na ayusin ang kotse para sa kanya at sinamantalang kanyang kasamahan ang pagkakataon na buksan ang lalagyan at makatanggap ng sample na ibinigay ni Namsoon. Ang mga balahibong itik na ginamit sa sample ay nagiging pulbos kapag nakalantad sa tubig na siya ring gamot na hinahanap ng pulisya. Kasabay nito, ipinaalam ni Hesik kay Gyumjo na ang mga tableta sa pagbabang timbang ni Namin ay sinubukan na naglalaman ng mga bagong sangkap ng gamot. Sa kabilang banda, buong araw na hinanap ni Si Namsoon kaya medyo nalungkot siya. Nagpahayag pala si Si kanyang nararamdaman para kay Namsoon at makikita mo na labis na nagulat si Namsoon. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono at kasabay nito, natuklasan ni Hesik na patay na ang kapitan sa bahay. Bago siya namatay, nag-iwan siyang mensahe, isang brown na tala-arawan, sa pangalawang istanteng bookshelf. Araw-araw pala ay na-record ng kapitan ang sitwasyon niya kapag gumamit ng droga at inimbestigahan ang network sa likod nito. Kahit isang segundo bago siya mamatay, gusto niyang mag-isip ng paraan para mag-iwan ng ebidensya para sa kanyang mga kasamahan.
Masasabing si Hesik ay isang napakahusay na pulis sa paghuli ng mga kriminal sa droga. Kasabay nito, kararating lang ni Namsoon sa studio ang kanyang ama nang makatanggap siya ang tawag mula sa Hesik. Partikular niyang sinabihan siya na huwag painumin ng tubig si Nam-in. Ayon sa mga tala na iniwan kapitan, ang water ban period ay dapat na higit sa 24 na oras. Biglang naalala ni Namsoon na may antidote ang isang bagong uring gamot. Napagtanto ni Gyeongjo na ito ang pangunahing layuning si dinagtagal, dinala si Nam-in sa ospital, at nakita ni Amargang ang kakulangan sa ginhawang kanyang anak at labis na nadurog ang puso. Nangako siya nakakalagkarin niya ang utak sa likod nito. Malinaw na naintindihan ni Gyeongjo ang personalidad ni Amargang, kaya agad niyang sinabihan ang kanyang anak na habulin siya. Mukha siyang isang malakas na baba, ngunit nang tingnan niya ang hitsura ni Nam-in, nakaramdam siyang guilt sa kanyang puso. Lumabas ang pinto si Amargang na nagmamakaawa sa kanyang mga dating kasamahan na hayaan silang maghanap ng bank account, ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Nararamdaman ni Namsoon na mas mabilis na pumunta sa pulisya tungkol dito, ngunit may mga regulasyon ang pulisya na hindi maaaring magbunyag ng personal na impormasyon ng mga mamamayan. Nakiusap si Amargang sa pulis na tulungan siya. Ayaw niyang mawala ang pinakamamahal niyang anak. Naantig ang babaeng pulis sa taos-pusong pagmamakaawa ni Amargang. Ipinahiwatig niya na bagaman hindi ito malinaw na sinabi, maaari silang sumilip kapag wala siya rito. Pagkatapos niyang magsalita ay bumangon siya at nagtungo sa banyo. Agad na isinulat ng mag-ama ang impormasyon ng account, ngunit nang makita ito ni Amargang, alam niyang ito ay isang customer na nagpapanggap na pulubi o nang hihiram ng pagkakakilanlan hindi kilalang tao para gamitin bilang identification card. Kapag pinag-usapan ang mga pulubi, naalala ni Namsoon ang mag-asawang pulubi. Agad niyang kinontak ang ibang tao at hiniling sa kanila na maghanap ng pulubi upang hiramin ang account. Sumang-ayon ang pulubi nang hindi nag-isip. Kasabay nito, nagising si Nam-in mula sa pagkakoma, ngunit bigla na lang niyang gustong umalis at humingi ng tubig. Mabuti na lang at malakas ang lakas ni Jeongjo, kaya napipilitan niyang mahiga ang anak sa kama. Kinabukasan, nakatanggap si Sing tawag sa telepono mula sa kanyang superior na nagpapaalam sa kanya na may nawawalang produkto sa isang container na $4,885 na nagkakahalagang $1 Hiniling ng kabilang partido na hanapin niya ito sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Nalaman ng mga pulis sa kabilang panig mula sa mga talang pinunong pangkat na ang Harry Test Club at ang punong tagausig ang hukom ang departamentong pulisya at maging ang mga mayamang taong Korea ay sangkot lahat. Siya ay may sakit ay hindi na makaupo pa. Sumugod siya sa Harry Test Club para kunin ang lalaking may peklat sa mukha at binalaan ang may-ari na huwag isipin na tumakas. Kaya ang krimen ay nagiging mas malubha. Kasabay nito, tinawag ni Si ang transport driver sa opisina upang mapag-isipan niyang mabuti ang nangyari sa daan. Naalalang driver na pagkaalis ng isang babae ay tumakbo para humingi ng tulong, ngunit wala na siyang ibang alam. Kung titignan ang kanyang nakakatakot na hitsura, malamang na nagsasabi siyang totoo. Agad na sinabihan ni Si ang kanyang mga subordinates na suriin ang historyeng biyaheng track. Dahil sa tulong ng pulubi, natagpuan ng mag-ama ang pulubi na ginamit ang pangalan. Ayon sa kanyang memorya, isang taon na ang nakalipas, isang babaeng nakasuot ng pulang high heels ang nagsabi sa kanya na magbukas ng 4 na bank card. Agad niyang ibinigay ang contact number para kay Amargang, ngunit hindi makapaniwala si Amargang na hindi sasagutin ng kausap ang telepono. Sinabi ni Namsoon sa kanyang ama na subukang gumamit ng ibang numero para tumawag. Agad namang sinabi ni Namsoon sa kanyang ina na subukang kontakin ang babaeng nakasuot ng high heels. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag sa telepono ang babaeng naka-high heels mula sa kanyang amo. Inanunsyo iyon amo. Na nahuli ang lalaking may peklat at sinabihan ang babaeng mataas ang takong na magtago muna. Kaya lang, na-miss ng babaeng iyon ang tawag sa telepono ni Gyeongjo. Pagkatapos ay nagulat ang amo kay So na ang taong nakahuli sa kanyang nasasakupan ay si Hisik, ang taong dinala ni Gyeongjo. Nagkataon na ang nagpahinto ng truck ay siya rin, na labis na ikinagalit ni So. Hanggang gabi na, hindi pa rin nila matawagan ang babaeng nakasuot ng pulang high heels at hindi rin sumasagot sa mga mensahe. Nakita ni Gyeongjo na nanghina si Nam-in at nag-isip ng paraan. Pumayag siyang gumastos ng 1 bilyong won sa cash para makabili ng antidote. Sinabi ni Gyeongjo na kung inilipat ko ang pera sa iyong bank account, kailangan mong hatiin ito sa iba. Ngunit kung bibigyan kita ng cash, ang pera ay sa iyo. Gaya ng inaasahan, ang kaakit-akit na alok na ito ay nagpa-excite sa kanya. Kaya nag-ayos ang dalawa na magkita sa isang coffee shop. Nang makita si Han Min-jung na masayang nagbibilang ng pera, halos hindi mapigilan ni Gyeongjo ang kanyang galit. Kung hindi dahil sa kaligtasan ng kanyang anak, hindi siya makikipagnegosyo sa mga mafia na ito. Sinabi ng babaeng may suot na pulang takong na kailangan mo lamang itong ihalo sa tubig at inumin. Ngunit nagtataka si Gyeongjo at nagtanong kung hindi ba siya makakainom ng tubig. Ngunit sinabi ng babaeng may pulang takong na dapat itong inumin ng tubig. Pagbalik ni Gyeongjo sa ospital, agad niyang pinainom si Nam-in ng isang asol na bote ng tubig. Hindi nagtagal, nabawi ni Nam-in ang kanyang kalusugan. Noong araw na gumagamit si So ng bagong uri ng droga, nakita siya ni Namsoon. Kasabay nito, ipinaalam ng kakaibang lalaki kay Gyeongjo na nasa Korea ang pinuno sa likod ni So. Matapos makita ni Namsoon na tapos na si So sa paggamit ng droga, tumawag ang telepono ng misteryosong tao. Kaya lang, diretso siyang lumabas. May pinadala pala ang pinuno para humingi ng antidote. Sa totoo lang, matagal nang gustong takasan ni So ang kontrol ng organisasyon, kaya ginamit niya ang dahilan na wala silang karapatang panghimasukan ang kanyang career. May hawak siyang patpat para harapin ang taong pinadala. Sa kabilang banda, sinabi ng kakaibang lalaki kay Gyeongjo na ang website ng pagbabawal sa droga ay na-decode na lamang ang mafia code. Nasa Korea ang isang leader na nagngangalang Note, malamang na sinusubaybayan siya, kaya kailangan niyang mag-ingat. Kasabay nito, namatay sa detention center ang lalaking may peklat. Pagkatapos makipagkita sa abogado, ang taong ito ay uminom ng isang bote ng kung ano. Hindi nagtagal, bumalik ang kanyang sakit sa puso, at siya ay namatay. Ipinapalagay ni Hisik na hindi ito dahil pinalaya niya ang kanyang sarili sa kanyang buhay. Sa oras na ito, ang amo ay nagbalat kayo bilang isang nurse. Gusto niyang patayin si Gyeongjo. Gayunpaman, ang taong nakahiga sa kama ay nagmula sa isang background ng espesyal na puwersa at kasanayan sa martial arts, kaya dapat sabihin na siya ay isang mabuting tao sa industriya.
pero muntik na siyang mapatay ng amo. Sa kabutihang palad, dumating si Gomjo sa oras upang sakalin ang amo at buhatin ang babaeng ito sa hangin. Gusto ni Gomjo na iparating ng may-ari sa kinatatayuan ng tao sa likod na siya ay buhay pa. Sa kabilang banda, niyaya ni So si Namsun na magtanghalian. Mahal niya talaga siya. Iminungkahi niya na magsimulang maging kaibigan at tinanong siya kung ano ang pinakamahalaga sa isang relasyon sa pagkakaibigan. Sa perception ni Namsun, dapat alam nila ang mga sikreto ng isa't isa. Inihayag ni So na mayroon siyang ganoong pagkakaibigan noon, ngunit pagkatapos ng edad na 10, hindi na siya nakikipag-ugnayan. Kahit na magkapareho ang sitwasyon ng dalawang tao, magkaiba sila ng desisyon. Simula noon, hindi na sila nag-contact sa isa't isa. Akala niya napaka-clumsy niya sa pagkakaibigan at pag-ibig. Palagi niyang iniisip na hindi siya kwalipikadong magkaroon ng mga bagay na ito. Ngunit kapag kasama niya ito, ang pagkakaibigan at pag-ibig ay parehong nagpasaya sa kanya. Sa sandaling ito, ipinaalam sa kanya ng may-ari na hindi nasugatan si Gomjo at nabigo ang plano. Labis na nagalit si So matapos itong marinig, na labis ding natakot kay Namsun. Pagkatapos ay sinabi niya sa security guy na subaybayan ang sekretarya ni Gomjo at ang kanyang pamilya. Sa totoo lang, palaging hindi naiintindihan ni So ang isang bagay ng malinaw. Kadalasan kapag ang ina ay nasa ospital, ang anak na babae ay pumupunta upang alagaan ang ina. Ngunit ang anak na babae ni Gomjo ay hindi pa nakapunta rito. Magkapit kamay kaya ang mag-ina para kumilos. Ngunit anuman ang mangyari, tiyak na papatayin niya si Gomjo at ang kanyang anak. Sa kabilang panig, ipinaalam ni Gomjo kay Hisek na natuklasan ng kabilang panig na siya ay nagpapanggap na nasugatan. At iminungkahi ni Jungjo na unahin ang pag-target sa nawalang pakialam. Kaya agad pinigilan ni Hisek si Han Minjung na gustong tumakas. Inaresto siya nito at ipinaalam na ang lalaking may peklat ay pinatay ng iba at ngayon ay nahuli ng mga pulis ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. May GPS tracker pala ang malita ng pera na ibinigay ni Jungjo sa kanya. Nang gabing iyon pagkatapos ng trabaho, hiniling ni Hisek kay Namsun na lumipat sa kanyang bahay upang maiwasan ang paghihinala. Ngunit gusto niyang lumipat siya sa kanyang bahay dahil ayon sa malakas na mga batang babae ay dapat tumira sa taong mahal nila upang maipanganak ang isang malusog na anak na babae. Matapos marinig ang pangungusap na ito, namula ang mukha ni Hisek dahil sa kahihiyan. Kasabay nito, nag-aalala si Gomjo sa kaligtasan ng sekretarya, kaya sinabi niya dito na pansamantalang manatili sa isang hotel sa ilalim ng pangalan ni Gomjo. At nagpadala si Jungjo ng 10 subordinate upang protektahan ang kanyang dating asawa at anak upang tanungin si Han Minjung. Lumalabas na pinamamahalaan niya ang higit sa 100 mga adik sa droga sa ilalim ng utos ng kanyang amo. Mayroong hindi mabilang na mga middlemen na nagtatrabaho tulad nito sa Korea. Bilang karagdagan, alam lamang ni Han Minjung na ang antidote ay naglalaman ng dugo ng sihir. Kasabay nito, sinabihan ng ministro ng hustisya si So na pumunta sa opisina. Binalaan niya si So na huwag isipin na ilang beses na silang nagkita at pantay ang katayuan nila. Pagkatapos magsalita ay ibinato niya sa mukha ni So ang mga dokumento. Ngunit sa hindi inaasahan, si So ay hindi nagalit ngunit binasa din ang resume ng ministro ng hustisya. Mula sa pagsali hanggang promosyon, maging ang sitwasyon ng pamilya, maging ang pangalan ng aso ay kilala. Pinapayuhan niya ang ibang tao na kontrolin ang kanilang mga emosyon. Kahit na hindi mo kailangang isipin ang iyong sarili, dapat mong isipin ang iyong anak na babae na nag-aaral sa ibang bansa. Binyantaan ni So ang justice minister na kung ako ang mafia, syempre magiging adik. Dahil hindi matunton ang mga sangkap ng ipinagbibiling gamot, mas nakakatakot pa ang mga dokumento ng mga buhay kaysa sa mga patay. At ako ay isang buhay na saksi. Mapapatunayan kung gumagamit ka ng droga. Ipinahayag ni So na kapag sumuko ako, papatayin ko ang iyong asawa, anak, at kasintahan. Pero ililibre ko ang aso sa bahay mo dahil hindi kagatin ng aso kundi magiging loyal lang. Sa kabilang banda, pinakawalan ni Hisik si Han Ming at sinabihan siyang ibigay ang perang. Kinita niya sa amo upang hindi maghinala ang amo, na may kondisyon na dapat niyang ibalik ang listahan ng mga drug traffickers sa buong bansa. Sa oras na ito, ang Harry Test Club ay nasa kaguluhan. Naghahanap sila ng mga eavesdropping device kaya hindi nila pinansin si Han Minjung. Hindi nagtagal, nakatanggap si Hisik ng text message mula kay Namsun na gumawa ito ng masarap na ulam para sa kanya. Nabalitaan ng isang kasamahan na magkasama silang dalawa at sinabing parang naging close sila nitong mga nakaraang araw. Ang mga kabataan ngayon ay madalas na magkasama bago magpakasal. Ang lahat ay sumang-ayon na si Hisik ay umiibig kay Nam sa lalong madaling panahon at ang ingay ay gustong subukan ang husay sa pagluluto ng nobya. Kaya ang awkward na eksenang ito. Ngunit napakasarap sa pakiramdam ni Hisik. Kasabay nito, nais ni So na palitan si Namsun ng isang apartment o gawin siyang pagkakakilanlan, ngunit determinado siyang tumanggi. Hindi malinaw na naintindihan ni So na ipinagtapat na niya ang lahat, ngunit hindi siya pumayag. Pero pakiramdam niya ay hindi pa rin niya ito lubos na naiintindihan. Si So, na nalubog sa pag-ibig, ay sesang-ayon na kahit ano pa ang itanong nito sa kanya, sisigat siya ng tapat. Pero ang hindi niya inaasahan ay gustong malaman ni Namsun kung bakit may research room ang kumpanya. Sa wakas ay pumayag si So na dalhin siya doon. Pagkatapos kumain ng ilang tao, iminungkahi ng isang kasamahan na i-publish ang balita na inaakusahan si So ng pagdadala at pag-export ng mga jacket ng droga. Ngunit ang ministro ng komunikasyon ay miyembro ng Harry S. Club at pinaghihinalaan din ng kanyang mga kasamahan na alam na ito ni So sa mahabang panahon.
Nang marinig ito ni Hisik, nag-isip siya ng paraan. Kinuha niya ang coat niya at lumabas ng pinto. Napalitan ng eksena ang isang taong nakasuot ng malaking Amerikana na parang panda na papunta sa opisina ni Ji Young-jo, na ikinagulat ni Ji Young-jo. At ang taong ito ay si Hisik. It turns out he asked Ji Young-jo to arrange for Central Television to broadcast hot news. Ngunit ng gabing iyon, papunta sa istasyon ng telebisyon ang kalihim ng may nagdroga. Kasabay nito, dinala ni So si Namsun sa isang apartment complex. Ngayon ay lubusan na siyang nahuhulog sa pag-ibig na hindi nasusuklian. Lihim pa siyang nagpasya na ipagkanulo ang organisasyon para sa kanya. Ngunit nang umuwi si Namsun, natuklasan niyang nakatulog si Hisik sa sofa. Maingat niya itong binuhat at marahang inilagay sa kama. Nang aalis na sana siya, biglang binawi ni Hisik ang kamay niya. Sa sandaling ito, dalawang tao ang nagbigay ng pagmamahal sa isa't isa. Sa kabilang banda, hindi makontak ni Ji Young-jo ang sekretarya. Sa oras na ito, si Nam sa lalong madaling panahon. Pagkatapos patulugin si Hisik ng tahimik ay tumakbo sa sala upang iulat sa kanyang ina na hindi siya uuwi ngayon at huwag makipag-ugnayan sa kanya tungkol sa trabaho ng maaga sa umaga. Pagod na pagod si Hisik, kaya gusto niyang makatulog siya ng mahimbing. Tuwang-tuwa si Ji Young-jo nang marinig niya ito. Si Ji Young-jo ay talagang umaasa na ang kanyang anak na babae ay maaaring umani ng mga gantimpala sa bahay ni Hisik sa panahong ito. Partikular din niyang binalaan na ang gabi ay napakahaba. Kasabay nito, nagising ang kalihim mula sa pagkakoma at may ulat ng drug test sa itaas. Biglang may tumawag sa unknown number. Sinabihan ni So ang kalihim na mabilis na magpasuri dahil naturukan siya ng droga. Kaya sa hinaharap, dapat niyang sundin ang kanyang mga tagubilin, kung hindi, siya ang magdadala ng mga kahihinatnan. Kinabukasan, inihayag ng istasyon ng TV ni Ji Young-jo na ang grupong So ay nakikipag-ugnayan sa droga upang matiyak ang matatag na operasyon ng mga ruta ng transportasyon. Ang direktor ng Korean Broadcasting and Television Bureau, punong hukom ng Seoul Western Court, ang punong tagayusig at representante na ministro ng Procuracy, at karamihan sa mga miyembro ng pamayanang pampulitika ay lahat ay kasangkot sa proseso ng pagtatago ng gamot na numero 4,885. Ang labas ay mukhang isang down jacket, ngunit kapag ang malutong na mga hibla ng koten ay natunaw sa tubig, ito ay nagiging mga droga. Matapos makita ni So ang balita, agad niyang sinabihan ang kalihim na magsampa ng reklamo laban sa istasyon ng telebisyon, na inaakusahan ang panig na iyon ng pagkalat ng maling impormasyon. Kara-rating lang ni Nam sa trabaho at nakasalubong niya si So na gustong lumabas. Gusto niyang sumama ito sa kanya. Nagsinungaling si Namsun na marami siyang trabaho ngayon, kaya nanatili siyang mag-isa sa opisina. Hindi nagtagal ay dumating si So sa Harry Test Club. Ang mga tiwaling direktor ay naghihintay sa kanya dahil natatakot silang mawala ang kanilang kasalukuyang katayuan. Inutusan ni So ang direktor ng Departamento ng Radyo at Telebisyon na ipahayag ang kanyang kawalang kasalanan at inakusahan ang istasyon ng TV ni Ji Young-jo ng nakakabighaning mga tao at nagpapakalat ng walang basehang balita sa mga mahihirap na panahon. Sinabi niya sa lahat na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay kung makakaligtas ka ba o hindi, dahil lahat ng mga pag-uusap dito ay nagkakagulo. Kaya ang mga taong nakaupo rito ay nahayag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Siyempre, nasa kamay din ng kabilang partido ang ebidensya ng panunuhol. Pagkatapos ay inutusan niya ang punong tagayusig na mag-imbestiga ng detalyado tungkol kay Ji Young-jo at sa kanyang anak na babae na pinangalan ng Gang Namsun. Kasabay nito, sinamantala ni Namsun ang pagiging walang laman ng opisina para kunwaring tawagan ang kanyang adoptive mother sa ilalim ng kamera. Ipinahayag niya ang kanyang nostalgia habang gumagamit ng upuan para protektahan ang sarili, kaya kinuha niya ang ekstrang telepono ni So. Agad siyang bumalik sa kanyang upuan at kinopya lahat ng laman. Pagkatapos, hindi pinansin ang pagtatanong ng pinuno ng pangkat. Buong lakas siyang tumakbo para ibalik ang telepono sa tamang lokasyon. Isang segundo bago bumalik si So. Sa sandaling ito nagring ang backup na telepono. Ito ay isang taong nagngangalang Balm. Matapos ibaba ang telepono, ipinagtapat ni So ang kanyang pagmamahal kay Nam sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng kanyang sikreto. Ngumiti siya ng taimtim at nagpasya na dalhin si Namsun sa research room. Ngunit ginamit ni Namsun ang dahilan ng pagpunta sa banyo upang ipaalam kay Hisik na mabilis niyang ipapadala sa kanya ang data ng backup na telepono. Ngunit ang pag-uusap na ito ay narinig ng pinuno ng pangkat. Nahanap ni Hisik ang numero ng telepono ng mga lokal na tao mula sa mga dokumentong ipinadala, at ang taong gumagamit ng numero ng teleponong ito ay si Balm. Sabay na pumunta sina So at Namsun sa research room. Ang pangunahing layunin ay upang matugunan ang Balm. Gumamit ng dahilan si Namsun para hindi makaabala sa pag-uusap ng dalawang tao, kaya umalis siya. Kinuha na niya ng litrato ang kanyang paligid gamit ang kanyang relo. Nagkataon, pagdating sa isang lihim na pinto, marahan niya itong itinulak at pumasok sa loob. Dito sinasaliksik ang antidote. Sa kabilang banda, nilinaw ni So na sa kanya ang karapatang magsaliksik ng antidote, kaya walang karapatang makialam ang mafia party. Ngunit sinabi ni Balm na kailangan niyang pagbayaran ang kanyang buhay. Ganun tuloy ang pagtatalo nilang dalawa. Kasabay nito, ang pinakamadaling pakitunguhan ay ang lola ay sinundan ng isang assassin. Ngunit wala itong alam at masayang nakikipag-date kay Junhee. Kung gayon, ano ang susunod na mangyayari? Isang 70 anyos na lola ang pinagbantaan ng isang assassin. Ngunit ang pinaka-inaalala niya ay kung paano nakapasok ang mga taong ito sa kanyang sasakyan, at kung ano ang sinasabi ng dayuhan na ito. Nakipag-coordinate si lola sa mga assassin sa isang abandonadong bodega. Nawalan siya ng pasensya at sinabihan silang mabilis na pumasok at isara ang malaking pinto ng bodega.
Pagkatapos, nagkaroon ng ingay ng matinding labanan at malakas na putok ng baril mula sa loob. Ang mga asasin ay malubhang nasugatan, na nakahandusay sa lupa, kahit ang dayuhan ay hindi na alam kung sino siya. Sa kabilang banda, dinala ni So si Namsun pabalik sa apartment. Maingat din niyang itinaas ang kanyang bangs. Inamin niya na ang organisasyon ay walang tiwala sa kanya, kaya nagpadala ng balm upang subaybayan. Tungkol naman sa Research Institute, na kanyang pangarap, kaya tinaya niya ang lahat sa oras na ito. Si So ay nakatuon kay Namsun, ngunit nang makita ni Namsun na umalis si So, sinumpa niya ito bilang isang bastard. Sa oras na ito tumawag si Hisik at tinanong si Namsun na mag-imbestiga ng binili ni So, ang Sea Rabbit mula sa Busan. Nakaisip ng paraan si Namsun kaya agad niyang tinawagan ang kasamahang babae. Kasabay nito, ang kalihim na may hawak ng drug test card ay tila ganap na nawasak, ngunit biglang tumawag si So upang ipaalam sa kanya na ang mga gamot na naturok sa kanya ay madaling makita. Isa pa, maraming buhok ang nalalagas sa taxi at inimbestigahan din namin ang nakababatang kapatid na babae ng sekretarya na nag-aaral sa ibang bansa sa Shanghai. Dahil walang tolerance ang Korea sa mga gumagamit ng droga, binyantaan niya siya na linawin bukas na ang hindi tumpak na balita ay ginawa ni Gongju. Dahil hindi dinadaya ng pagiging makabayan ang taong bayan, pinili ng kalihim na magtapat. Kung hindi, magpapadala siya ng droga sa kapatid niya bukas. At ginawang kriminal sa droga ang sister na iyon para maaresto. Mabilis na ibinaba ng sekretarya ang telepono pagkatapos makinig. Ngunit nang tawagan niya ang kanyang kapatid, walang sumasagot. Si Namsun dito ay sobrang close na parang magkapatid sa babaeng kasamahan niya. Kahit anong itanong niya, hindi nag-atubiling sumagot ang kausap. Tinanong ni Namsun kung kailan darating ang mga kalakal sa daungan ng Busan. At sinabi ng babaeng kasamahan na ito ay ika-25 ng bawat buwan. Sa araw na iyon, dadalhin sa Busan Port ang mga imported na Sea Rabbit. Sa kabilang banda, si So ay nalubog sa pag-ibig. Bumalik siya sa kumpanya at nagpadala ng text message na nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Namsun. Umupo si Namsun sa studio ng kanyang ama at random na kumuha ng litrato para ipadala. Tiningnan ni So ang kanyang kaibig-ibig na anyo at biglang masayang ngumiti. Sa sandaling ito, iniulat ng kalihim na ang nakababatang kapatid ng isang empleyado ay namatay sa kumpanya dahil sa droga. Sa pag-aangkin na nag-imbestiga ng mga dokumento sa bahay ni Gang Namsun, agad na sinabi ni So sa kanyang sekretarya na magdala ng isang tao upang makipagkita sa kanya. Sa kabilang panig, ang direktor ng Radio and Investigation Department ay nag-record ng video ni Namsun sa pagligtas sa sanggol sa sunog. Hindi nagtagal pagkatapos na may dinala ang sekretarya sa opisina. Ang batang ito ay may numero ng telepono ni Namsun. Habang siya ay naghahanap, tumawag ang hepe upang iulat na nakita niya ang kinaroroonan ni Gang Namsun at pinadalhan niya ang lalaking ito ng larawan ng kanyang mukha. Kasabay nito, ang sekretarya ni Ji Yong-jo ay kinakabahan. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa istasyon ng TV. Sumulyap si Ji Yong-jo at napagtanto niyang may problema ang taong ito. Nahanap ng bata ang numero ng telepono ni Namsun. Nakapareho ng numero ng telepono na nasave ni So. Sa sandaling iyon, ipinadala rin ang imahe ng mukha sa nakababatang kapatid. Nasa pagtingin dito ay napagtanto na ang nasa larawan ay si Namsun. Noon lang naintindihan ni So ang lahat. Sa panig na ito, natuklasan ni Ji Yong-jo na ang pag-uugali ng kalihim ay hindi matatag at agad na iniutos na ihinto ang pagsasahim papawid at tinawag siyang mag-isa sa silid. Nag-aalalang tanong niya kung ano ang nangyari. Inamin ng kalihim na binyantaan siya ni So. Sa totoo lang, sa simula pa lang, ayaw na niyang magtaksil. Matapos marinig ito, labis na sinisi ni Ji Yong-jo ang kanyang sarili. Nagsisi siya sa pagkaladkad sa sekretarya sa bagay na ito. Ngunit nangako siya sa dalawang kapatid na babae na sila ay ligtas. Kaya agad na tinawagan ni Ji Yong-jo ang kakaibang lalaki at isiniwalat ang balita na ang grupong So ay bumibili at nagbebenta ng droga. Sa ganoong paraan, maaari silang mag-broadcast ng maayos. Sa kabilang banda, nagpumilit ang drug drum team na mag-imbestiga. Kaya ang grupo ni Hisik ay pinaalis ng kanilang mga nakatataas. Salamat sa pag-aayos ni Ji Yong-jo, lumipat sila sa basement warehouse ng kanyang bahay upang ipagpatuloy ang trabaho. Ang lugar na ito ay tinatawag na pinakaligtas at mahigpit na lugar sa Korea. Ngunit hiniling ni Ji Yong-jo na walang ibang nakakaalam tungkol dito. Kasama na doon si Namsun. Kasabay nito, labis na ikinalulungkot ni So ang hindi pagpaslang sa sekretarya at kay Nam sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit direktang pinatay ng organisasyon ang Taksil. Hindi nagbibigay ng anumang pagkakataon. Ngunit nang matapos siyang magsalita, biglang naalala ng kanyang isipan ang maliliit na bagay tungkol kay Namsun. Hindi mabilang na matamis na alaala na nagpasigla kay So. Kinabukasan, tila naging ibang tao siya. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na ipatawag ang mga mamamahayag sa bodega. Sa pagkakataong ito para patunayan ang tinatawag na katotohanan. Ang kabilang partido sa pagpupulong ng pamilya. Dinala ni Ji Yong-jo ang buong pamilya sa Busan upang imbestigahan ang mga kuneho sa dagat. Ngunit hindi malinaw na naunawaan ni Namsun na siya at ang kanyang ina lamang ay sapat na. Kaya bakit dinala ng kanyang ina ang buong pamilya? Sinabi sa kanya ni Ji Yong-jo na mag-isip para sa kanyang sarili. Kaya bang alagaan ng mga lalaki ang kanilang sarili? Napalingon si Namsun para tumingin sa kabilang direksyon. Alam lang ng kanyang ama kung paano manggulo. Ang kanyang nakababatang kapatid ay walang muwang at madaling malinlang. Ang kanyang tiyuhin ay mahina at walang silbi. Sinabi ng kanyang intuwisyon na tama ang ginawa ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, lumabas ang lola at sinabing ayaw niyang pumunta sa Busan. Gusto niyang maranasan ang mundo kasama ang gwapong kasintahan. Biglang may tumawag sa pulis na gustong hanapin ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Ji Yong-jo.
Sa hindi inaasahan, labis na nasasabik si Ji Yong-jo matapos itong marinig. Hindi lamang niya sinabihan ang kanyang mga subordinate na magkaroon ng magandang saloobin, ngunit sinabi rin sa kanila na tulungan ang procuracy na ayusin ang mga dokumento. Sa kabilang panig ng bodega na puno ng mga reporter, naglabas si CEO ng jacket mula sa shipment na 4,885 at mabilis na gumawa ng 2 hiwa. Kumuha siya ng isang dakot na balahibo at inilagay sa mesa at binuhusan ng tubig. Ipinaliwanag niya na binawi niya ang karamihan sa mga coat na nabili para patunayan na hindi sila nagbebenta ng droga. Bilang karagdagan, ang istasyon ng telebisyon ni Ji Yong-jo ay inakusahan ng pag-uulat ng maling balita. Hindi naintindihan ng reporter kung bakit kailangang magkalat ng ganoong chismis ang kabilang panig. Nagsinungaling si CEO na minsang nag-propose si Ji Yong-jo na maging investor sa korporasyon. Ngunit pagkatapos nitong tumanggi, agad itong bumalik para mag-higanti. Kasabay nito, nalasing ni Han Min-jong ang may-ari at matagumpay na nakuha ang listahan ng bisita ni Harry Test. Matapos matanggap ang katalinuhan, sinimulan ni Hisik na bumuo ng kanyang plano. Napakabilis, nagkaroon ng mga resulta ang investigasyon tungkol kay Ji Yong-jo. Hindi lamang siya isang tapat na nagbabayad ng buwis ng Korea, ngunit siya ay pinuri pa ng Pangulo ng maraming beses nang walang anumang bahid. Kinabukasan, habang kinakapanayam ng deputy prosecutor ang grupo ni Hisik na nakabalat kayo bilang empleyado ng istasyon ng TV, gumamit ng teknolohiya para mag-broadcast ng mga video tungkol sa pamilya ng biktima at sa bagong drug research lab na nakuhanan ng litrato ni Namsun. Sa sandaling nabunyag ang insidenteng ito, nagulat ang buong Korea. Pansamantalang hindi mahanap ni CEO ang kinaroroonan ni Namsun, kaya hindi niya alam kung saan ilalabas ang galit sa puso. Sa oras na ito, pumunta si Namsun sa Busan upang makipagkita sa kanyang inampon sa Mongolia, at pareho silang masayang-masaya. Kinabukasan, nabago si Hoja. Pagkalabas ng restaurant, sinundan siya ng isang asasin at sinaksak siya sa tiyan. Hindi na kailangang hulaan para malaman na ang tao sa likod ng mga tagubilin ay CEO. Sa oras na ito, tumawag si Ji Yong-jo. Kinuha ni CEO ang telepono. Matapos marinig ang boses ni Ji Yong-jo, lalo siyang natitiyak na siya ay nalinlang. Sa makatuwid, nagpasya siyang magsimulang mag-higanti. Nang gabing iyon, nagkapira-piraso ang coffee shop ng lola at hindi alam kung saan nagpunta si Tio So Junhee. Pagdating ng lola, nakita lang niya ang isang papel na nagsasabing kung gusto mong magligtas ng tao, pumunta ka dito. Agad niyang sinundan ang address sa lugar na iyon. Malakas siyang sumigaw para palayain siya, at agad na nadaig ang lahat ng mga tulisan. Kasabay nito, ipinaalam ng kalihim kay So na parehong iniimbestigahan ang hukom at ang deputy prosecutor, at ang usapin tungkol sa bagong droga ay nagiging mas seryoso. Nais din ng bagong hinirang na hepe ng pulisya na lipulin ang buong korporasyon. Hindi nagtagal, pumunta si So sa isang run-of-the-mill stationery store para bumili ng 0.5 na milimetro ballpen mula sa may-ari. Ngunit sa loob ng panulat na ito ay naglalaman ng bagong uri ng gamot. Hindi na ito inisip ni So at agad itong ginamit. Pagkatapos ay pinahinto niya ang sasakyan ng bagong direktor. Matapos dahan-daang hawakan ang mga bodyguard, itinaas niya ang kanyang paa upang sipin ang kotse sa paligid at pagkatapos ay sinipa ang direktor hanggang sa mamatay. Kasabay nito, nakatanggap kaagad ng text message si Namsun mula kay Hwaja na nagsasabing, "Patay na ako." Sa katunayan, ang nagpadala ng text message ay si So. Ang layunin ay upang bigyan ng babala si Nam sa lalong madaling panahon na ang susunod na taong mamamatay ay siya. Matapos salakayin ni So ang bagong itinalagang direktor, agad itong tumakas. Ayon sa mga bakas sa pinangyarihan ng krimen, sinuri ng pulisya na ang tanging tao na may sapat na lakas upang pasunurin ang lahat ng mga bodyguard sa pamamagitan ng kamay ay si So lamang. Kasabay nito, ang buong pamilya ni Namsun ay nagdaraos ng libing para kay Hwaja. Ginawa ito ni Gamjo dahil gusto niyang makaramdam ng kaligayahan ang kanyang ampon at mamatay nang may karangalan. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng labis na panghihinayang sa kanyang puso at dapat na ipinakulong si Hwaja noong una, dahil hindi na niya kailangang mamatay ng malungkot. Pagkatapos noon, mas naging matatag si Gamjo sa kanyang determinasyon na ipaghiganti ang kanyang ampon. Si Namsun ay nakatanggap ng tawag mula sa nakababatang kapatid ng kanyang namatay na kasamahan, kung saan niya nalaman na alam ni So ang kanyang pagkakakilanlan. Sa bahaging ito, buong gabing abala ang mga pulis at wala pa rin silang mahanap na anumang pahiwatig. Noong hindi pa sila marunong gumawa ng tanglad, si Hisik ay nagkaroon ng paraan ay palitan ang VIP list ng Harry Test sa English. Pagkatapos ay inilipat sa So bilang isang Russian mafia guy. Sa ganoong paraan ang ibang tao ay tiyak na magkiklik dito, at sa gayon ay makakarinig sila sa kanya. Sa oras na ito, pumasok si Namsun sa istasyon ng pulisya. Naghahanda na magdeklara ng digmaan kay So. Sa oras na ito pinatay ni So si Bam para patahimikin ang kanyang boses. Tatakbo na sana si So nang makatanggap siya ng tawag mula kay Namsun. Tinanong niya kung bakit hindi siya pumatay ngunit pumatay ng iba pang mga tao na ganoon, na napakaduwag. Sinabi ni So na hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa gusto ni Namsun. Pagkatapos ibaba ang telepono, kinuha niya talaga ang pain at nag-click sa link ng eavesdropping. Sa sandaling ito, tumawag ang pinuno ng mafia upang ipahayag na inabandona ng organisasyon si So. Nagtatag na ngayon ang pulisya ng espesyal na pangkat ng investigasyon para hanapin ang network na nagbebenta ng droga. Sumunod,
Pinaghahanap si So at pinagbawalan na umalis ng bansa. Bukod sa pagsira sa organisasyon, wala siyang pag-asang makatakas. Ngunit laging nararamdaman ni Hisik na siguradong mananalo si So. Hulaan ni Hisik na mayroon siyang paraan para makatakas. Nagpuyat si So mula gabi hanggang umaga. Pagkatapos ay sinabihan ang sekretarya na dalhin si Dr. Choi. Noon lang napagtanto ng mga pulis na ang taong ito ang trump card na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Dahil gumawa si Dr. Choi ng mga gamot, gumawa din siya ng antidote. Kaya magagamit ni So ang taong ito para makipag-ayos ng mga kondisyon sa organisasyon. Kasabay nito, binyantaan ni So ang amo ng mafia na kapag nahuli siya, matatapos na ang lahat kasama na ang antidote at ang Dr. Choi. Sa makatuwid, hiniling niya sa organisasyon na protektahan ang kanyang sarili kapalit ng paggamit ng Russian Federal Bureau kung kinakailangan. Inihayag ni So na si Dr. Choi ay nasa nakatigil na tindahan. Hindi nagtagal pagkatapos iulat ng kanyang mga nasasakupan na natunton ang lokasyon ni Mr. Gang. Pagkatapos ay gumawa si So ng isang napakalupit na plano. Natunton ng mga pulis ang nakatigil na tindahan. Agad namang tumakbo si Namsun doon pagkarinig nito. Maging ang sasakyan ay hindi makahabol. Sa kanyang mahiwagang mga mata at sobrang kakayahang lumipad mula sa bahay-bahay, dumating siya bago ang mafia at dinala si Dr. Choi sa istasyon ng pulisya. Inakala ng pinuno na niloloko ni So ang organisasyon, kaya nagpasya siyang huwag magbigay sa kanya ng anumang tulong. Kaya nahulaan agad ni So na pakulo ni Namsun. Mula noon, ang pag-ibig sa kanyang puso ay agad na nauwi sa puot. Nais niyang taterin siya ng 1,000 piraso. Sa sobrang bilis, nang naglalakad ang adoptive mother ni Namsun, nasundan siya at may nagbigay sa kanya ng gift box. Kasabay nito, nakatanggap si Namsun ng tawag sa telepono mula kay So sa kabilang linya na nagsasabing gusto niya itong makilala. Higit pa rito, sinabi ng kanyang adoptive na ina sa kanilang mga kamay. Kung maglakas loob siyang magdala ng pulis, mamamatay ang inampun niya. Sa pag-iisip pabalik kay Hwadra mula sa dati, si Namsun ay hindi nang ahas na mag-antala ng ilang sandali at agad na tumakbo roon upang makipagkita. Bilang taong minsan ay lihim niyang minahal, nais ni So na tingnan siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos magsalita, binato niya ito ng isang kahon ng droga at gusto niyang makita kung mas malakas ba ang kanyang mga droga o mas matindi ang pagmamahal niya sa kanyang adoptive mother. Aniya, kapag hindi ka umiinom ng tubig pagkatapos ng 1 oras na paggamit ng droga, hindi mag-a-activate ang sensor sa ilalim ng water bottle. Hindi rin sisibog ang bomba sa tabi ng foster mother. Pero kapag nahawakan niya ang bote ng tubig dahil lang sa nauuhaw siya, agad na magsisimula ang sensor. Ibig sabihin, siya mismo ang pumatay sa adoptive mother niya. Diretsyong sigaw ni Namsun sa kanya. Kung makakatagal lang siya ng 1 oras, umaasa siyang babayaran ni So ang mga krimen nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si So. Ginawa nga ni Namsun ang sinabi niya, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa sa sakit. Nasa mga mata ni So ang dalamhati at ayaw bumitaw. Dahan-dahan siyang umalis sa bodega. Dala ang damdaming patuloy pa rin sa paglaki sa kanyang kalooban. At sinabi kay Ji Young-jo ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Namsun. Matapos itong makita ni Ji Young-jo, nagsimula siyang magpanik at pumunta kung saan-saan hinahanap ang kanyang anak na babae. Sa oras na ito, tumawag si So para sabihin kay Ji Young-jo na kung hindi makainom ng tubig si Namsun, tiyak na mamamatay siya. Sinubukan ni Ji Young-jo na gisingin ang kanyang anak na may resonance induction sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, ngunit wala pa rin itong epekto. Biglang nalaman ni Lola na naglalakbay sa ibang bansa na may nangyari kaya agad niyang tinawagan si Ji Young-jo. Matapos malaman ang lahat ng nangyari, agad niyang ipinaliwanag na ang resonance induction ay matagumpay lamang kapag gumagamit ng kapangyarihan. Sa makatuwid, nagpa siya ang lola na gamitin ang kanyang pinakadakilang lakas. Kahit mamatay siya, kailangan niyang gisingin ang kanyang apo. Napakabilis, nakarating siya sa harap ng higanteng estatwa, gamit ang 2 kamay para buhatin ang estatwa na tumitimbang ng 10,000 tonelada. Sa wakas ay umalingaw-ngaw ang bloodline ng pamilya. Nang tila napagod si Lola, nagising din si Namsun mula sa pagkakoma. Kakaiba, kahit ang mga gamot ay hindi nakaapekto sa kanya. Matapos makita ni So na nagising si Namsun mula sa surveillance camera, agad siyang nagkusa na gumamit ng droga. Sunod, ginamit niya ang isang kamay niya para buhatin si Namsun up. Sa katunayan, sa puntong ito, maaaring tuluyang sakalin ni So si Nam sa lalong madaling panahon. Pero sa nakikitang masakit na itsura ng taong mahal niya, hindi pa rin siya makakilos. Habang nagpupumiglas ang dalawa, dumating si Hisik sa pinangyarihan. Nang makitang sinasadyang ihagis ni So ang bakal na tubo kay Nam sa lalong madaling panahon, upang maakit ang kanyang atensyon, at pagkatapos ay sinamantala ang sandaling iyon para tumakas. Habang nananaginip, sinabi ni Namsun kay Hisik na may time bomb sa katawan ng kanyang adoptive mother. Pero bago pa man siya matapos magsalita ay nahimatay siya. Napakabilis, nakansela ang Flight 803 ng kanyang adoptive mother, at matagumpay na na-defuse ang bomba. Sa daan upang dalhin si Namsun sa ospital, agad na tinawagan ni Hisik si Han Min-jung tungkol sa kinaroroonan ng antidote. Gayunpaman, wala ito sa kanyang kamay. Ngunit inihayag niya na ang antidote ay kailangang itago sa malamig na imbakan. Nang marinig iyon,
Agad na nag-react si Hisik. Gumagamit din si So ng mga gamot, at ang mga kondisyon ng imbakan ng antidote ay napakahirap kaya tiyak na may marka ng antidote ang kumpanya ng logistic. Sa panig na ito, dahil matanda na si Lola at biglang sumambulat sa pinakakakilakilabot na kapangyarihan, nasugatan si Lola at nakoma. Ang mga kababaihan ng 3 henerasyon ng pamilya ng malakas na batang babae ay dinala lahat sa ospital. Ngunit labis na nasugatan ang Lola kaya kahit sino bukang i-resuscitate ng doktor ay hindi pa rin ito nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Tila naghahanda na siyang harapin ang kamatayan. Ang pinakamahusay na Gyeongju sa kanila ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae nang hindi binibigyang pansin ang kanyang sitwasyon. Dumiretso si Gyeongju sa kwarto ng ospital ni Namsun. Kasabay nito, ibinalik ni Hisik ang antidote. Matapos humigop si Namsun at magkamalay, sa wakas ay naisip na ang panganib. Nakita ni Gyeongju na ang kanyang anak na babae ay wala sa panganib at nagmamadaling pumunta sa silid ng kanyang ina. Gayunpaman, malubhang nasugatan ang lola at tila hindi na humihinga. Namutla din ang mukha niya. Nakita iyon ni Gyeongju at agad na umiyak ng malakas. Nagsisi siya na hindi niya napigilan ang kanyang ina noon. Ngayon ay hiling niya na hanggat nalampasan ng kanyang ina ang panganib, papayag siyang pakasalan ng kanyang ina si Uncle Junhee at babayaran din ang honeymoon para sa kanilang dalawa. At saka, binili niya sila ng villa sa Monaco. Nag-order pa siya ng stem cell therapy bilang birthday gift para sa kanyang ina. Narinig iyon ni Lola at tuwang-tuwa siya. Pagod na pala si Lola kaya umidli pero narinig na niya ang lahat ng pangako sa bibig mismo ni Gyeongju. Sa gilid na ito, nakatanggap si So ng tawag sa telepono mula sa amo ng mafia. Alam ng kabilang panig kung saan siya nagtatago kaya malapit na siyang magpadala ng isang assassin para patayin siya. Kinaumagahan ng maaga pagkatapos ng isang napaka-friendly na negosasyon. Inihayag ni Dr. Choi kung saan nagtatago si So. Agad na nagtungo doon sina Namsun at Hisik, ngunit sa oras na ito, unang natagpuan ng assassin si So. Si So pala ay nakatali sa organisasyon. Ang organisasyon ay kumikidnap sa mga inabandonang bata para sa lihim na pagsasanay at ginagawa silang malamig ang dugo ng mga alipors. Kabilang sa kanila, sina So at Bingbing ay malapit na magkaibigan. Ang dalawang tao ay hindi sumuko sa kanilang pagnanais na mabuhay, kaya nang gabing iyon ay nagpasya silang tumakas kinabukasan. Ngunit hindi alam kung bakit sinira ni Bingbing ang kanyang pangako at naisip ni So na siya ay patay na. Ngunit sa hindi inaasahan, maaari pa rin silang magkita muli. Gayunpaman, nakaramdam ng katawa-tawa si Bingbing tungkol sa mga alaala ni So. Naisip niya na hindi dapat magkaroon ng ugnayan sa pagitan ng mga miyembro. Si Bingbing pala ay dinala ng amo sa Hungary noong gabing iyon. Patuloy nilang pinahirapan at sinanay si Bingbing. Ang pangunahing layunin ay alisin si So. Kasabay nito, sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay So mabubuhay si Bingbing. Nakakaawa talaga si So. Hindi nagtagal matapos siyang ipanganak, iniwan siya ng kanyang biolohikal na mga magulang, at ang taong gusto niya ay isang especially iyan ng pulisya, kaya ayaw niya sa pangatlong beses. Ngunit iyon pa rin ang ugnayang pinakaiingatan niya. Sana 2 beses lang siyang abandonahin ni So. Nang marinig ni Bingbing ang mga salitang ito, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagkabata. Sa sandaling iyon, tumunog ang sirena ng pulis. Ngunit hindi maaaring suwayin ni Bingbing ang mga utos ng organisasyon. Kaya agad na ibinigay ni Bingbing ang baril kay So upang mapagpasyahan niya ang natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay. Nang sumugod ang mga pulis sa loob, si So na lang ang naiwan doon. Tumingin siya kay Namsun at sumigaw na nanumpa siyang magiging tapat sa organisasyon hanggang kamatayan. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang baril at hinayla ang gatilyo. Hanggang ngayon, naresolba ang kaso ng droga na ikinagulat ng buong distrito ng Gangnam. Mahigit sa 300 kaugnay na miyembro ang naaresto na ang 3 henerasyong babae ng Strong Girl Family ay may bagong layunin para sa kanilang buhay. Nagsalita ang lola at tiyuhin na si Junhee para tulungan ang mga matatandang niloloko. Halimbawa, ang pagdaraos ng pulong ng legal na pangkat. Malinaw niyang alam na ang kaso ng droga sa distrito ng Gangnam ay ang ibabaw lamang ng problema. Kaya determinado siyang ganap na sirain ang organisasyon ni So gaano man kalaki ang halaga nito. Na-promote ang 4 na pulis na humawak sa kaso dahil aktibong suportado ni Namsun ang pulisya sa paglutas ng mga kaso. Kaya itinalaga siya sa posisyon ng pulisya sa pamamagitan ng espesyal na recruitment. Makalipas ang ilang araw, natuklasan ng isa sa mga pulis na ang may-ari ng nakatigil na tindahan ay ang biolohikal na ama ni So. Gumastos pala si So ng pera para tulungan ang kanyang ama na magbukas ng stationery store na iyon, ngunit walang nakakaalam kung bakit niya pinakitunguhan ng gusto ang taong umabandona sa kanya. Siguro dahil sa sobrang lonely niya kaya kailangan niya ng mapagkakatiwalaan, o kaya naman dahil sa sitwasyon na gusto niya ng emotional support. Hindi nagtagal pagkatapos ang mga magulang ng mag-asawa, sina Namsun at Hisik ay nag-uusap tungkol sa kanilang kasal. Nabalitaan ng ina ni Hisik na ang kanyang magiging manugang na babae ay Mongolian at nilayon siyang insultuhan, ngunit hindi inaasahan na tuwirang pabulaanan ito ni Gyeongju. Napaluha si Gyeongju at sinabing dahil hindi siya makapag-aral sa kolehiyo, kailangan niyang imbitahan ang kanyang mga biyenan na maghapunan sa kanyang mabahong 6-star hotel. Bilang kabayaran, pagkatapos nilang ikasal ang dalawa, bibigyan niya ang kanyang manugang ng isang villa sa pangalan nito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagmamay-ari ng 5 apartment sa Busan Avenue at 4 na apartment sa Abalang Lansangan. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay agad na pumayag ang ina ni Hisik sa kasal na ito. Ginawa rin ng ama ni Hisik ang kanyang mga talento sa harap ng lahat. Makalipas ang 1 buwan, sa tulong ng isang kakaibang tao, nalaman ni Gyeongju ang tungkol sa hindi ito.
At siya ang naging susunod na biktima. Spin-off, pumunta si Gangjo sa nakababatang kapatid na si Yoon-hee upang hilingin sa kanyang pamangkin na si Jong-dong na tumulong. Lumalabas na si Jong-dong ang nag-iisang batang lalaki sa pamilya na may mahiwagang kapangyarihan dahil sa isang Y chromosome mutation. Ang kwento ay ganap na natapos dito. Salamat sa lahat ng manunood sa pagsuporta at pagsama sa amin. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na pelikula.